Ang ngahay nga ay nahahabulan sa isang silid na nababalot ng papalubo na araw sa may Manila Bay. Ang bawat pahinga ay isang lihim na sumpaan, isang himik ng bawal na pagnanasa. Ang daliri ni Isabela ay marahang bumaon sa likod ni Marco na basang-basa ng pawis, isang marka ng paari sa isang sandaling hiram lamang. Marco. Mas malalim, ang kanyang boses ay paos, isang halo ng pakiusap at utos na nalulunod sa matinding kaligayahan. Naririnig niya ang tibok ng sarili niyang puso, kasabay ng ugong ng nahalik at ungol na pinipigilan. Isabela, sabihin mo ang pangalan ko, uli, bulong ni Marco sa kanyang tainga. Ang boses nito ay malalim at puno ng pagnanasa, na lalong nagpaalap sa apoy sa kanyang kaloban. Sa bawat pag-ugoy ng kanilang nga katawan, sa bawat paktama ng kanilang nga balat, mayroong isang bagay na nabubuo at nasisira, isang pangako nga langit na may kaakibat na multo ng kasalanan. Ang nga ungol na pinipigilan niya ay tuluyang kumawala sa isang malalim na halik, isang pasuko sa agos na matagal na niyang nilalabanan. At sa rurot ng lahat, sa sandaling ang mundo ay tila huminto, isang pangalan lamang ang kanyang naisambit, paulit-ulit, na parang isang panalangin. Pagkatapos, katahimikan. Ang marangyang silid ng hotel ay biglang naglaho, at napalitan ng malamig na katahimikan ng kanyang mansyon sa Forbes Park. Si Isabela ay nakaupo sa gilid ng kanyang malawak na kama, nakatingin sa kawalan. Ang tanging maririnig ay ang malayong boses ng kanyang asawang si Richardo, na nasa kabilang silid, abala sa isang business call. Ang nga salita niya ay tungkol sa milyon-milyon, sa mga gusali, sa mga kontratang walang buhay, walang damdamin. Dinala ni Isabela ang kanyang daliri sa kanyang malabi, at tila naroon pa rin ang init ng halik ni Marco. Isang halik na gumising sa bawat himay ng kanyang pakababay na matagal nang natutulo. Sa labas, siya si Isabela de la Vega, ang reyna ng real estate, isang babaeng kinatatakutan at hinahangaan, ang may bahay ng makapangyarihang si Richardo. Ang kanyang buhay ay perpekto sa paningin ng lahat, isang larawan ng tagumpay at karangyaan. Ngunit sa loob ng gapada na ito, siya ay isang bilanggo sa isang gintong hawla, ang kanyang katawan ay isang hardin na hindi na nadidiligan, ang kanyang kaluluwa ay isang tuyong lupa na uhaw sa paalaga at matinding pagnanasa. Ang katahimikan ng bahay ay sumisigaw, at sa bawat sigaw nito, ang alaala ng nga hininga at bulong sa silid na iyon ay lalong lumilinaw. Ang desisyon ay hindi na mula sa isang biglaang kapritso, kundi sa isang malamig at klinikal na utos mula sa kanyang doktor. Stress, iyon ang sabi ngang resulta ng kanyang executive check-up. Ang iyong puso, Mrs. de la Vega, ay tumitibok na parang sa isang taong palaging hinahabol. Kailangan mong magbawas ng tensyon. At ang ehersisyo, ayon sa doktor na may makapal na salamin, ang pinakamabisang lunas. Kaya heto si Isabela, sa loob ng kanyang itim na German sedan, habang marahang umusad ang sasakyan sa trapiko ng Bonifacio Global City. Sa labas, ang mundo ay maingay at magulo, ngunit sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aircon at ang sarili niyang pahinga. Ito ang kanyang buhay, isang perpektong bubble ng katahimikan at kontrol, ngunit ang katahimikang ito ay unti-unti siyang sinasakal. Ang fitness center na kanyang pinili ay eksklusibo, isang lugar para sa matulad niya, kung saan ang presyo ng membership ay katumbas ng taunang sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Ang amoy sa loob ay pinahalong mamahaling pabango at ang malinis na amoy ng pawis. Ang makintab na equipment ay nakahanay na parang nga sundalo, at ang taong na ehersisyo ay gumagalaw na may tiwala sa sarili, ang kanilang katawan ay hinulmangang disiplina at pera. Sa isang sulok, may magababaeng kasing edad niya, maasawa nga kilalang politiko at negosyante, na natatawanan habang napilates. Sandali siyang nakaramdam ng pakailang. Matagal na panahon na mula nang huli niyang bigyan ng pansin ang sarili niyang katawan. Para sa kanya, ang katawan niya ay isang kasangkapan lamang para dalhin ang kanyang utak mula sa isang boardroom patungo sa isa pa. Isang babaeng naka-uniform ang sumalubong sa kanya. Welcome to Apex Fitness, Mrs. de la Vega. Ako po si Chloe, ang inyong membership manager. Hinihintay na po namin kayo. Ihahati ko po kayo sa inyong personal trainer. Habang naglalakad sila sa gitnang gym, hindi mapigilan ni Isabela na mamasid. Mga katawang perpekto, mga mukhang pamilya mula sa mga society magazine. At pagkatapos, sa gitna ng lahat ng iyon, natanaw niya ito. Isang lalaki. Hindi siya ang tipo na nagpapapansin, ngunit ang presensya niya ay imposible mong hindi makita.
Nakasuot siya ng simpleng itim na tank top at short. At kasalukuyang tinutulungan ang isang matandang lalaki sa paggamit ng chest press machine. Ang bawat galaw niya ay may layunin, may lakas. Nakikita ni Isabela ang paghahit ng mauga sa kanyang mga braso, ang paumbo ng makalamnan sa kanyang likod sa bawat paangat ng lalaki. Ang pawis ay kumikinang sa kanyang balat sa ilalim ng ilaw game, hindi ito marumi, bakus, ito ay isang testamento sa kanyang lakas at sigla. May kung anong primitibo at dalisay sa kanyang anyo, isang bagay na matagal nang nawala sa mundo ni Isabela na puno ng artipisyal na ngiti at mga pinaisipang salita. Siya si Marco, sabi ni Chloe, na tila nabasa ang direksyon ng kanyang nga mata. Isa sa aming nga pinakamahusay na coach. Siya ang itinalaga namin para sa inyo, basta sa mga pangangailangan na sinabi ninyo sa amin. Nang masandaling iyon, tumayo ng tuwid si Marco matapos kausapin ang kliyente niya. Ngumiti siya dito, isang ngiting toto, hindi pilit, at sa pag-ikot niya, natama ang kanilang nga mata. Isang segundo lang iyon, ngunit para kay Isabela, tila iyon ay isang buong minuto. Walang mali siya sa tingin ng lalaki, tanging isang simpleng pakilala sa isang bagong mukha. Ngunit para kay Isabela, may kung anong kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam na pamilya ngunit matagal nang kinalimutan. Ang pakiramdam ng pagiging babae. Lumapit sila. Marco, this is Mrs. Isabella de la Vega. Mrs. de la Vega, si Marco, pagpapakilala ni Chloe. Good afternoon, ma'am. Welcome to Apex, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malalim, mas malalim pa kaysa sa inaasahan ni Isabela. Mayroon itong bahayang gaspang na kayaaya sa pandinig. Inilahat niya ang kanyang kamay. Naatubili si Isabela ng isang segundo bago tinanggap ito. Ang kamay ni Marco ay magaspang, may magakalyo, ngunit mainit at matatag. Sa pagdampi ang kanilang nga palat, naramdaman ni Isabela ang kakaibang init na gumapang sa kanyang braso. Agad niyang binawi ang kanyang kamay, na tila napaso. I'm here upon my doctor's recommendation, sabi niya, pilit na pinatatatag ang kanyang boses para maging tunok profesional, tunok CEO. To manage stress. Tumango si Marco, at sa kanyang mata, nakita ni Isabela ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pag-unawa. Hindi panghuhusga, hindi pakukunwari. Kundi simpleng pag-unawa. Naintindihan ko po, ma'am. Marami sa mga kliyente namin ang may parehong dahilan. Ang layunin natin dito ay hindi lang para pagandahin ang katawan, kundi para gumaan ang pakiramdam. We'll take it one step at a time. Walang presyo. Ang masalitang iyon ay nagbigay ng kakaibang ginhawa kay Isabela. Sa unang pagkakataon sa buong araw na iyon, nakaramdam siya ng bahagyang pakalma. Sinimulan nila ang session sa isang simpleng assessment. Pina-stretch siya ni Marco, at habang ginagawa niya iyon, marahan nitong itinutuwid ang kanyang postura. Relax your shoulders, ma'am, sabi niya, at ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa kanyang balikat. Sa kabila ng manipis na tela ng kanyang three-fit shirt, naramdaman ni Isabela ang bawat dulo ng kanyang daliri. Isang dampi na profesional, ngunit para sa kanya, ito ay isang kidlat na gumising sa kanyang natutulo na mga pandama. Pilit niyang pinigilan ang panginginig ng kanyang makalamnan. Ang stress po kasi, diyan unang nagipon, patuloy ni Marco, na walang kamalay-malay sa epekto ng niyang masalita at kilos sa babae. Salig at mga balikat. Dinadala natin ang bigat ng mundo sa mga balikat natin. Habang nagsasalita siya, nakatiti si Isabela sa salamin sa kanilang harapan. Nakikita niya ang kanilang refleksyon. Siya, sa kanyang mamahaling workout clothes, mukhang na-present at hindi comfortable. At siya, na nakatayo sa likod niya, malakas at kalmado, isang larawan ng kontroladong enerhiya. Ang kanilang pagkakaiba ay napakalaki. Siya ay isang gusaling salamin na anumang oras ay maring mabasag, habang ang lalaki ay isang matandang puno na malalim ang ngaugat sa lupa. Nang matapos ang unang session, basang-basa ni pawis si Isabela at bahagyang nanginginig ang kanyang gabinti, ngunit mayroon siyang naramdamang kakaiba. Gaan, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa isipan. Magaling po ang ginawa ninyo para sa unang araw, ma'am, sabi ni Marco, na may ngiti sa labi. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo, at pinunasan niya ito gamit ang likod ng kanyang kamay. See you on Wednesday. Yes, Wednesday, sagot ni Isabela,
na halos hindi makatingin ng diretso sa mata nito. Kinuha niya ang kanyang gamit, at na mamadaling umalis, na tila may hinahabol. Habang pabalik sa kanyang sasakyan, pauli-uli na naglalaro sa kanyang isipan ang lahat nangyari. Ang init ng kamay ni Marco, ang lalim ng kanyang boses, ang paraan ng kanyang patingin, at ang kakaibang kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Alam niya na ito ay isang mapanganib na pakiramdam. Ngunit sa ilalim ng takot, mayroong isang bagay na sumisibol. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa at pagnanasa. Pakaupo niya sa driver's seat, napahawa siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso, Mrs. De La Vega, ay tumitibo na parang sa isang taong palaging hinahabol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa stress. Ito ay dahil sa pananabik. Ang nga sumunod na linggo ay nakaroon ng isang bagong ritmo, isang sikretong himik na tanging si Isabela lamang ang nakakarinig. Ang Miyerkules at Biyernes ng hapon ay naging sagrado. Ang kanyang sekretarya ay alam na walang anumang pulong o tawa ang dapat ischedule sa mga oras na iyon. Health and wellness session, iyon ang opisyal na dahilan, isang perpektong dahilan na walang sinuman sa kanyang kumpanya ang maglalakas loob na kwestiyonin. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi lang iyon para sa kalusugan. Iyon ay para sa kanyang kaluluwa. Ang gym, na dati isang banyagang teritoryo, ay naging kanyang kalungan. Ang bawat sesyon nila ni Marco ay isang pagtakas mula sa malamig na katotohanan ng kanyang buhay. Si Marco ay hindi isang ordinaryong trainer. Mayroon siyang kakaibang abilidad na makita ang mga bagay na hindi sinasabi. Sa simula, ang kanilang pag-usap ay puro tungkol sa ehersisyo, 3 set ng 10 repetition, panatilihing tuwid ang likod, huminga ng malalim. Ngunit unti-unti, ang teknikal na utos na ito ay nahaluan ng personal na pag-alala. Napapansin niya kapa ang isip ni Isabela ay lumilipat. Parang malalim ang iniisip ninyo ngayon, ma'am, sasabihin niya sa gitna nga nilang pa-ehersisyo, habang inaabot sa kanya ang isang butangang tubig. Ayos lang po ba ang lahat? Sa una, si Isabela ay magbibigay ngang sang maikling, formal na sagot. I'm fine. Just a busy week. Ngunit ang paraan ng patingin ni Marco, na puno ngang sinseridad at walang panghuhusga, ay unti-unting tumiba sa mapada na kanyang itinayo. Isang araw, habang ginagawa niya ang plank, naramdaman niyang nangingini na ang kanyang braso. Hindi ko na kaya, sabi niya, handa nang bumaksak. Lumuhod si Marco sa tabi niya, ang mukha niya ay kapantay ng sa kanya. Ang kanyang hininga ay mainit at amoy mint. Kaya niyo po yan, Ma'am Isabela. Isipin niyo lang na lahat ng bigat at problema, inilalabas niyo sa sahig. 15 segundo pa. At pagkatapos, marahan niyang idinampi ang kanyang palat sa ibabang bahagi ng kanyang likod. Straighten your core. Feel the power here. Ang dampi ay magaan at profesional, ngunit para kay Isabela, ito ay isang apoy na gumapang sa kanyang buong gulugot. Bigla, ang pangingini ng kanyang makalamnan ay hindi na lamang dahil sa pagod. Napakagat siya sa kanyang labi, pilit na itinuon ang kanyang atensyon sa malamig na sahig, ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang init mula sa palat ng lalaki. Ang aksidenteng pagdampi na ito ay naging isang masalang sayaw sa pagitan nila. Kapag tinutulungan siya ni Marco sa lat pull-down machine, tatayo ito sa kanyang likuran, at ang didip nito ay halos dumikit sa kanyang liko habang inaayos ang kanyang braso. Hilahin mula sa likod, hindi mula sa braso, ibubulong niya, at ang boses niya ay magiging isang ugong sa kanyang tainga. Mapapapikit si Isabela sa isang saglit, lilihain ang isang mental na larawan ng kanyang makalamnan na gumagana, ngunit ang totoo, ninanamnam niya ang sandaling iyon ang pakiramdam ng kanyang lakas na nakapalibot sa kanya, ang amoy ng kanyang malinis na pawis na humahalo sa banayat niyang pabango. Ang masandaling ito ay kapwa langit at impyerno. Langit, dahil ginigising nito ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang patay. Impyerno, dahil ipinapaalala nito sa kanya ang lahat ng wala siya sa kanyang kasal. Nakbago si Isabela, sama paraang banayat ngunit kapansin-pansin. Ang kanyang aparado, na dati puno lamang na itim, kulay abo, at navy blue na pawasuot, ay biglang nakaroon ng isang section para sa mga mamahaling workout clothes. Mga sports bra na may magagandang disenyo sa likod, mga leggings na yumayakap sa kanyang mabinti at balakang, na napapatingka sa makurba na unti-unti nang lumilitaw dahil sa kanilang mga sesyon. Sa umaga, habang pumipili siya ng isusuot para sa gym, mayroong isang kagalakan,
isang antisipasyon, para kanino ba siya nagpapaganda? Tinatanong niya ang sarili sa harap ng salamin. Para sa sarili ko, iyon ang isasagot niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na mayroon siyang isang partikular na manunot na nais niyang pahangain. Nagsimula siyang makwento kay Marco, ng paunti-unti. Isang beses, pagkatapos ng isang nakakapagod na board meeting, dumating siya sa gym na may bakas pa rin ng pakayamot sa kanyang mukha. Napansin iyon ni Marco. Mukhang may nanggulo sa Reyna ngayon, sabi niya, na may bahagyang ngiti, isang biro para pagaanin ang kanyang look. Sa halip na mainis, nakaramdam si Isabela ngang ginhawa. Nakwento siya tungkol sa isang kasamahan sa trabaho na gustong agawin ang kanyang proyekto, hindi nabigay si Marco ngang payo sa negosyo. Hindi niya sinabing dapat ganito ang ginawa mo. Nakikinelang siya. At nang matapos siyang maksalita, sinabi lang nito, mas matalino kayo kaysa sa kanya. At mas malakas. Huwag ninyong hayaang sirain ng isang bubuyo ang hardin na kayo mismo ang natanim. Ang simpleng salitang iyon ay tumata sa kanya. Sa bahay, kapag sinusubukan niyang kausapin si Ricardo tungkol sa kanyang trabaho, ang asawa niya ay tatango lang habang nakatingin sa kanyang cellphone o sa balita sa telebisyon. You'll handle it, Bella. You always do, sasabihin nito, na tila isang papuri, ngunit ang totoo, ito ay isang paraan para putulin ang usapan. Ngunit si Marco, nakikinig siya, nakikita siya. Ang pag-asam sa kanilang nga sesyon ay naging sentro ng niyang linggo. Sa kanyang opisina. Sa gitna ng tawa at mga papeles, mahuhuli niya ang kanyang sariling nakatingin sa orasan, binibilang ang nga oras hanggang sa makita niya si Marco. Ang biyahe papuntang BGC, na dati isang nakakainip na obligasyon, ay naging isang paglalakbay na puno ng kaba at pananabik. Ano kaya ang isusuot niyang damit ngayon? Mapapansin kaya nito ang bagong kulay ng niyang buhok? Matanong na parang sa isang dalagita, matanong na hindi nababagay sa isang makapangyarihang babay na tulad niya, ngunit hindi niya mapigilan. Isang bayanes ang hapon, habang tinatapos nila ang kanilang session sa isang cool-down stretch, halos makadikit ang kanilang ngabinti. You did very well today, Ma'am Isabela, sabi ni Marco. Sa pagkataong ito, hindi niya ginamit ang kanyang apelyido. Isabela. Ang pangalan niya, mula sa bibig nito, ay may ibang tuno mas malambing, mas personal. Salamat, Marco, sagot niya. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Nakatinginan sila, at sa maikling sandaling iyon, ang gym ay tila naglaho. Wala ang ingay ng nga bumabaksa na bakal, wala ang ibang tao. Tanging silang dalawa lamang, napapalibutan ng isang tensyon na halos mahahawakan mo. Isang tensyon na puno nga hindi sinasabing salita, nga pinipigilang pagnanasa. Si Marco ang unang umiwas ng tingin. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi, sabi niya, at bumalik sa pagiging profesional. Habang naglalakad si Isabela palabas ng gym, nakita niya ang kanyang reflection sa salamin ng pinto. Ang kanyang mukha ay namumula, ang kanyang nga mata ay may kakaibang kislap. Isang babaeng buhay na buhay. At sa sandaling iyon, inamin niya sa kanyang sarili ang katotohanan na matagal na niyang itinatanggi. Hindi na ito tungkol sa stress. Hindi na ito tungkol sa kalusugan. Ang apoy na sinindihan ng kanilang unang pakikita ay hindi na isang maliit na tilamsik lamang. Ito ay isang apoy na dahan-dahang lumalaki, isang apoy na nagbibigay init sa kanyang nanlalamig na mundo. At alam niya, na may halong takot at kagalakan, na wala siyang balak na apulahin ito. Ang araw na iyon ay nagsimula sa kulay nga pagkatalo. Isang malaking real estate deal na 6 na buwan ng pinahirapan ni Isabela ay bumaksak sa huling sandali. Ang mas masakit pa, nalaman niyang ang isa sa kanyang mga pinakakatiwalaang tenyente ang nabigay ng impormasyon sa kanilang kakumpetensya. Isa itong sampal sa kanyang profesional na integridad, isang lamat sa kanyang reputasyon bilang isang babaeng hindi natitinag. Buong araw, pinanatili niya ang kanyang composure sa harap ng kanyang nga empleyado. Ang kanyang muka ay isang maskara ng kalmadong autoridad. Ngunit sa loob, ang kanyang mundo ay gumuho. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Umuwi siya sa kanilang mansyon na umaasang makahanap ng kahit kaunting karamay. Nakita niya si Ricardo sa library, nagbabasa ang diaryo habang nanonood ng business news sa malaking telebisyon. Hindi man lang ito naangat ng tingin nang pumasok siya. Ricardo, sabi niya,
Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses, The Rockwell Project, it fell through. Oh? Sayang naman, sabi ni Richardo, ang kanyang mamata ay nakatuon pa rin sa telebisyon. Well, that's business. You'll find another one, you always do. Iyon lang. Walang tanong kung ano ang nangyari. Walang tanong kung kumusta siya. Tanging isang mabilis na pagtatapos sa usapan, isang pagbabaliwala sa sakit na kanyang nararamdaman. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabela ang isang matinding kalungkutan, isang paisa na mas malalim pa kaysa sa karagatan. Ang kanyang asawa ay hindi niya kakampi, kundi isang manunod lamang sa teatrong kanyang buhay. Walang sinabi si Isabela. Tumalikot siya at tahimik na umaya sa kanilang silid. Nagbihis siya, hindi para sa isang eleganteng hapunan o isang business function, kundi para sa gym. Kailangan niyang makatakas. Ang biyahe papuntang Apex Fitness ay malabo. Ang mailaw ngang siyudad ay nagmimistulang na mansangang kulay sa kanyang luhang hindi pumapata. Pagpasok niya sa gym, ang pamilyar na tunog ng bumabaksa na bakal at mahinang musika ay hindi nakdulot ng karaniwang ginhawa. Pakiramdam niya ay isa siyang multo, isang estranghero sa sarili niyang balat. Ang kanyang karaniwang postura tuwid na likod, taas no ay wala. Ang kanyang nga balikat ay nakakuba, na tilapasan ang bigat ng buong mundo. Nagsimula siyang ma-warm up sa treadmill, ngunit ang kanyang mapaa ay parang may sariling isip, at ang kanyang mata ay nakatitik lamang sa kawalan. Hindi niya napansin si Marco na papalapit. Ma'am Isabella, anda na pa ba kayo? Napalingon siya. At sa unang pagkakataon, hindi niya nagawang itago ang lungkot sa kanyang nga mata. Nakita ni Marco ang lahat sa isang iglap, ang pamumukto ng kanyang mamata, ang panginginig ng kanyang labi, ang kawalan ng buhay sa kanyang karaniwang naniningning na aura. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi ang makapangyarihang CEO na kanyang hinahangaan. Ito ay isang babaeng nasasaktan. Okay, simulan natin sa light cardio, sabi ni Marco, sinusubukang panatilihin ang profesional na tono, ngunit ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa dati. Sinubukan ni Isabella na sumunod. Nag-jogging siya sa treadmill, ngunit ang kanyang magalaw ay mabigat at wala sa tiempo. Pagkatapos ng 5 minuto, halos hindi na siya makahinga, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang emosyon na pilit niyang sinusupil sa kanyang dibdib. Huminto siya, yumuko, at ipinatong ang kanyang makamay sa kanyang matuhod. Naramdaman niya ang presensya ni Marco sa kanyang tabi. Inaasahan niyang sasabihin nito na ituloy mo lang o huwag kang sumuko, ngunit wala siyang narinig na ganon. Sa halip, marahan nitong pinatay ang makina. Halika po, sabi niya sa isang mahinang boses. Magpahinga muna tayo. Naangat ng tingin si Isabela, naguguluhan. Dinala siya ni Marco sa isang tahimik na sulok ng gym, kung saan may ilang nga yoga mat at foam roller. Malayo sa mata ng karamihan, pinaupo niya si Isabela sa isang bench at iniwan siya sandali. Bumalik ito na may dalang 2 butangang malamig na tubig. Ibinigay niya ang isa kay Isabela at umupo sa tabi nito, hindi masyadong malapit, ngunit sapat na para maramdaman niya ang kanyang presensya. Hindi sila nasalita ng ilang minuto. Uminom si Isabela ng tubig, at ang lamig nito ay tila gumuhit ng isang linya sa kanyang lalamunan, na napapaalala sa kanya na siya ay totoo, na siya ay naroon. Ang katahimikan ay hindi awkward. Ito ay isang katahimikan na may pag-unawa. Hindi niyo po kailangang pilitin ang sarili niyo kung hindi niyo kaya ngayon, sabi ni Marco, na nakatingin sa malayo. Hindi siya tumitingin kay Isabela, na parabang binibigyan niya ito ng espasyo para maging mahina nang hindi nahihiya. Isang mainit na likido ang biglang namuo sa mga mata ni Isabela. Isang luha ang pumata, na agad niyang pinunasan. Sorry, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. I'm not usually like this, it's just. It was a very difficult day. Tumingin si Marco sa kanya, at sa kanyang mata, walang awa, kundi respeto. Lahat po tayo ay may mga araw na ganyan. Tumahimik siya sandali, bago idinugtong ang salitang babago sa lahat. Alam nyo, Ma'am Isabela, minsan, kapag masyado ng matagal na matigas ang pagkakahawa natin sa lahat ng bagay, kailangan din natin ng isang lugar para makahinga. Ang masalitang iyon. Simpleng masalita, ngunit para kay Isabela, ang maito ay isang susi na nakbukas sa pinto nga isang dam na matagal nang nababadyang gumuho. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagkabigo,
Lahat ng kalungkutan mula sa araw na iyon at mula sa hindi mabilang na mga araw bago pa iyon ay biglang bumuhos. Hindi siya humagulgol. Sa halip, ang maluha ay tahimik na dumaloy sa kanyang nga pisngi, isa-isang pumata sa kanyang nga kamay. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita, hinayaan lang niya ang maluha na dumaloy. Hindi rin gumalaw si Marco. Hindi niya hinawakan ang kanyang balikat. Hindi niya sinubukang patahanin siya. Umupo lang siya ron, isang tahimik na saksi sa kanyang kalungkutan, isang matata na presensya sa gitna ng kanyang bayo. Ang kanyang pananatili sa tabi niya ay mas nakatulong kaysa sa anumang salita. Ipinaparamdam nito sa kanya na ayos lang na maging mahina. Ayos lang na hindi maging perpekto. Nang sa wakas ay tumigil ang kanyang nga luha, nakaramdam siya ang isang kakaibang kapaguran, ngunit kasabay nito ay isang gaan. Inabutan siya ni Marco ang isang malinis na tuwalya. Salamat, sabi niya, ang kanyang boses ay paus. Kinuha niya ang tuwalya at marahang pinunasan ang kanyang mukha. Wala pong anuman, sagot ni Marco. Gusto niyo na po bang umuwi? Tumango si Isabella. Tumayo sila at tahimik na naglakad papunta sa labasan. Walang ehersisyong naganap, ngunit pakiramdam ni Isabella ay mas marami siyang binitawan sa araw na iyon kaysa sa alinmang sesyon nila. Bago siya tuluyang umalis, lumingon siya kay Marco. Marco, sabi niya, at sa pagkakataong ito, wala nang maam sa pagitan nila sa kanyang isipan, salamat talaga. Ngumiti si Marco, isang mali at malungkot na ngiti. Mag-ingat po kayo. Sa kanyang pagmamaneho pauwi, ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng ibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng utang na loob. Isang pakiramdam ng koneksyon. Ang ginawa ni Marco ay simple lang nakinig siya, nandun siya. Ngunit sa mundo ni Isabella kung saan ang bawat relation ay transactional, ang simpleng kabaitan na walang hinihintay na kapalit ay isang pambihirang yaman. Ang lalaking iyon, na may katawang hinulma sa bakal, ay may pusong mas malambot pa kaysa sa inaakala niya. Ang lamat sa kanyang perpektong buhay ay hindi na lamang isang lamat. Ito ay isang siwang, isang bita. At sa siwang na iyon, isang bagong uri ng liwanag mapanganib ngunit kaakit-akit ang nagsisimula ng pumasok. Hindi na niya nakikita si Marco bilang isang trainer lamang. Nakikita niya ito bilang isang tao. Isang taong nakakita sa kanya noong siya iwasa. At iyon, alam niya, ay isang bagay na hindi niya malilimutan. Ang sumunod na sesyon sa gym ay nakaroon ng ibang kulay. Ang dating profesional na distansya sa pagitan nila ay napalitan ng isang malambot at maingat na paglalapitan. Ang nga pausap ay hindi na lamang tungkol sa ehersisyo. Natatanong si Marco tungkol sa kanyang araw, at hindi na ito isang formalidad lamang, kundi isang tunay na pagpapakita ng interes. At si Isabella naman, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nagbahagi ngang mamaliliit na piraso ng kanyang sarili, isang nakakatawang pangyayari sa opisina, isang bagong librong kanyang binabasa, isang alaala mula sa kanyang kabataan. Bawat isa ay isang munting hiyas na kusa niyang ibinibigay sa lalaking napakita sa kanya ng kabaitan noong siya ay nasa pinakamahina niyang estado. Ang hangin sa pagitan nila ay kumapal, puno nga hindi sinasabing damdamin. Ang nga pagdampi, na dati bahagi lamang ngang paksasanay, ay nakaroon ng bagong kahulugan. Kapa inaayos ni Marco ang kanyang postura, ang kanyang magkamay ay tila natatagal ng isang segundo kaysa sa kinakailangan. At si Isabella naman, sa halip na iwasan ito, ay hinahayaan ang sarili na damhin ang init na dulot nito. Ang kanilang mga mata ay madalas na natatakpo sa salamin, at sa mga pagkakataong iyon, mayroong isang tahimik na pausap na nagaganap, isang paamin sa atraksyong hindi na nila kayang itago sa likod ng relasyong kliyenta at trena. Alam nilang pareho na naglalakad sila sa isang napakanipis na linya, at anumang oras, maari silang mahulo. Ang pagkahulo na iyon ay dumating sa isang Biyernes ng hapon, sa anyo ngang isang malakas at biglaang buhos ng ulan. Katatapos lang ang kanilang sesyon. Habang napupunas ng pawis si Isabella, narinig niya ang malakas na dagundong ngang kulo, na sinundan ng rumaragasang tunog ng ulan sa bubong ngang gym. Sa loob ng ilang minuto, ang dating maaraw na hapon ay naging isang madilim at kulay abong tanawin. Naku, mukhang hindi titila agad yan, sabi ni Marco, na nakatingin sa malaking bintanang salamin. Tumuno ang telepono ni Isabella. Ang kanyang driver, tumatawa mula sa lobby. Ma'am, pasensya na po, pero naipit po ako sa bahasa EDSA.
Mukhang matatagalan pa po ako ng husto. Bumuntong hininga si Isabela. Stress, baha, trapiko. Ang makaraniwang kalbaryong ng buhay sa Maynila. Sige, mag-ingat ka, hintayin mo na lang tumila ang ulan. Ibinaba niya ang telepono na may bahid ng pagkadismaya. Ang magandang pakiramdam na dulot ng ehersisyo ay tila unti-unting naglalaho. May problema po ba? Tanong ni Marco. My driver is stuck in traffic. Mukhang maghihintay ako ng matagal dito, sagot niya, sinubukang itago ang kanyang inis. Naatubili si Marco ng isang segundo, na tila naisip. Pagkatapos, tumingin siya kay Isabela. Kung okay lang po sa inyo, pwede ko kayong ihatid. Papunta rin naman ako sa direksyon ng Forbes pa para bisitahin ang nanay ko. Natigilan si Isabela. Isang alok. Isang simpleng alok na may napakalaking implikasyon. Ang pagsakay sa kanyang kotse ay ang pagtawid sa huling hangganan ng kanilang profesional na relasyon. Ito ay isang paamin na sila ay higit pa sa makakilala sa gym. Ngunit ang ideya na manatili sa gym ng 1 o 2 oras, o ang subukang humanap ng taksi sa ganitong panahon, ay mas hindi kaaya-aya. At, kung aminin niya sa sarili, may isang bahagi sa kanya na gustong-gusto ang ideya na makasama si Marco sa labas ng gym. Sigurado ka? Baka makaabala pa ako, sabi niya, isang formal na patanggi na umaasang kukumbinsihin. Hindi po abala, mabilis na sagot ni Marco, at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Besides, delikado pong maisa kayo dito ng matagal. Okay, sabi ni Isabela, ang kanyang puso ay biglang bumilis. Sige. Salamat. Ang kotse ni Marco ay hindi bago o marang niya, hindi tulad ng masasakyan sa parking lot ng gym, ngunit ito ay malinis at amoy. Amoy Marco. Isang pinahalong banayad na aftershave, malinis na damit, at ang hindi may paliwanag na amoy ng kanyang pagkalalaki. Habang marahan silang umusat sa basang kalsada ng BGC, ang ingay ng malakas na ulan sa bubong ng kotse ay lumihang ang isang pribadong espasyo para sa kanila. Ang mundo sa labas, kasama ang mabusina at ang gulo, ay tila nasa ibang dimensyon. So, dinadala mo pala ang nanay mo tuwing Biyernes, sinimulan ni Isabela ang usapan, para basagin ang katahimikan. Opo, simula nang mamatay si Papa, ako na ang tumitingin sa kanya, sagot ni Marco. Pangarap ko kasing may bili siya ng maliit na bahay na may hadin balang araw. Malayo sa gulo ng siyudad. Sa simpleng pahayag na iyon, nakita ni Isabela ang isang bagong bahagi ni Marco. Ang lalaking may matipunong katawan ay isa palang mapamahal na anak na may simpleng pangarap. That's a beautiful dream, Marco. Ngumiti si Marco. Kayo po, ma'am. Isabela, pagtatama niya sa sarili, na may bahagyang pamumula sa kanyang pisngi. Ano po ang pangarap ninyo nung bata pa kayo, bago nyo sinakop ang mundo ng real estate? Ang tanong ay simple, ngunit walang sinuman ang natanong niyon sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang nga tao ay laging natatanong tungkol sa kanyang susunod na proyekto, sa kanyang nga plano sa negosyo. Ngunit hindi sa kanyang nga nakaraang pangarap. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga patak na ulan na dumadaloy sa salamin. I wanted to be a painter, halos pabulong niyang sagot. My father. He said there was no money in art. He told me to take up business instead. So I did. May isang pait sa kanyang boses, isang panghihinayang na matagal na niyang ibinaon sa limot. Sayang naman, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. I bet you were good at it. I was, sagot ni Isabela, at sa unang pagkakataon, naniwala siya sa sarili niyang salita. Nakpatuloy ang kanilang pag-usap. Nakwento si Marco tungkol sa kanyang paglaki sa probinsya, sa kanyang pagpupursigi para makapatapos ng pag-aral. Nakwento si Isabela tungkol sa kanyang mga paglalakbay sa Europa, hindi para sa negosyo, kundi para bisitahin ang mga museo ng mag-isa. Sa loob ng maliit na espasyong iyon, habang ang siyudad ay unti-unting nilulunok ng ulan, hinubat nila ang kanilang nga maskara. Hindi na siya si Mrs. De La Vega, ang CEO, at hindi na rin siya si Marco, ang fitness coach. Sila ay si Isabela at Marco, dalawang kaluluwang naghahanap ng koneksyon. Nang marating nila ang tarangkahan ng kanyang manson, ang ulan ay humina na, at naging isang ambon na lamang. Huminto ang kotse. Ngunit walang gumalaw, ang tuno lamang ng makina at ng kanilang nga pahinga ang maririnig. Ang sandali ay puno ng tensyon,
ng isang tanong na nakabitin sa hangin. Tumingin si Isabela kay Marco. Sa dilim ngang papalubok na hapon, ang kanyang mukha ay tila mas matalim, ang kanyang mga mata ay mas malalim. Salamat sa pahatid, Marco. Walang anuman. Isabela. Sagot niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Akmang bubuksan na ni Isabela ang pinto, ngunit bago pa man niya mahawakan ang handle, inilagay ni Marco ang kanyang kamay sa ibabawang kamay niya. Ang pagdampi ay hindi na aksidente. Ito ay sinadya. Ito ay isang deklarasyon. Ang init ng kanyang palad ay tila isang apoy na biglang nagliyap. Nagumapang mula sa kanyang kamay, paakyat sa kanyang braso, at kumalat sa buong niyang katawan. Nanigas si Isabela. Hindi niya binawi ang kanyang kamay. Sa halip, marahan niyang ibinalik ang pakpisil. Nakatinginan sila, at sa kanilang nga mata, ang lahat ay nasabi na. Ang pag-alinlangan ay napalitan ng katiyakan. Ang pagtataka ay naging isang pag-amin. Ang linya ay hindi lang nila tinapakan. Sabay nila itong nilundag. Matapos ang tila isang walang hanggang sandali, marahang inalis ni Marco ang kanyang kamay. Bumaba si Isabela ngotse na parang lumulutang. Hindi siya lumingon. Naglakat siya papasok ng gate, ang bawat hakbang ay mabigat. Narinig niya ang paandaan kotse ni Marco palayo. Nang makapasok siya sa loong gahay, sumanda siya sa pinto, ipinikit ang kanyang nga mata, at hinawakan ang kamay na hinawakan ni Marco. Mainit pa rin. Ang ulan sa labas ay tuluyan ng tumila, ngunit sa loob niya, isang bagyo ang nagsisimula pa lamang. Alam niya, na may halong takot at hindi maipaliwanag na kagalakan, nawala ng atrasan. Ang susunod na pagtatakbo nila ay hindi na magiging sajim. At hindi na rin sila magiging makaibigan lamang. Ang paalis ni Marco sa kanyang kamay ay naiwan ng isang bakas na hindi nakikita, isang init na nakpatuloy sa paalap kahit nawala na ang padampi. Si Isabela ay nanatiling nakaupo, ang kanyang sariling kamay ay nakapatong pa rin sa door handle, ngunit hindi niya ito magawang buksan. Ang kanyang katawan ay naroon sa loob ng kotse, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipat, sinusubukang unawain ang bigat ng sandaling iyon. Ang pahawak ng kamay. Ito ay higit pa sa isang simpleng kilos. Ito ay isang tanong at isang sagot, isang pangako at isang babala, lahat ay naganap sa loob ng ilang segundong katahimikan. Lumingon siya at muling tiningnan si Marco. Ang makina ng kotse ay umaandar pa rin sa mahinang ugong, at ang mga ilaw mula sa poste sa labas ay lumili hanggang nga anino sa kanyang muha, na nagbibigay diin sa kanyang matangos na panga at sa paraan ng pagkakakunot ng kanyang na tila siya man ay nakikipagbuno sa sarili niyang nga inisip. Ang mga mata niya ay nakatitik sa manibela, ngunit alam ni Isabela na hindi iyon ang kanyang nakikita. Pareho silang nakakulong sa sandaling iyon. Sa lubrang maliit na espasyong ito na naking kanilang munting mundo. Sa likod ng tarangkahan ng mansyon ay ang kanyang buhay. Ang kanyang asawa. Si Ricardo. Ang kanyang pangalan. Ang kanyang reputasyon. Ang lahat ng kanyang pinahirapan na itinayo sa pundasyon ng disiplina at pagpipigil sa sarili. Isang maling hakbang at lahat ng iyon ay maring gumuho. Ang takot ay isang malamig na kamay na biglang kumapit sa kanyang puso. Dapat na siyang bumaba. Dapat na siyang magpasalamat muli, pumasok sa loob ng kanyang bahay, at kalimutan ang lahat ng nangyari. Iyon ang tamang gawin. Iyon ang matalinong gawin. Ngunit pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Marco. At nakita niya ang lahat ng wala sa kanyang buhay sa loob ng tarangkahang iyon. Nakita niya ang init, ang pagnanasa, ang isang koneksyon na hindi nangangailangan ng masalita. Nakita niya ang isang lalaking tumingin sa kanya at nakita hindi ang CEO, kundi ang babae. Ang babaeng nasasaktan. Ang babaeng nangungulila. Ang pagnanais na manatili pa, kahit isang saglit lang, ay isang alon na mas malakas kaysa sa takot. Tila naramdaman ni Marco ang kanyang pag-alinlangan. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang mamata mula sa manibela at tumingin ng diretso sa kanya. At sa tingin na iyon, nakita ni Isabela ang parehong laban na nagaganap, ang pag-alinlangan. Ang pagnanasa, ang tanong. Isabela, sabi niya. At ang pagbikas niya sa kanyang pangalan ay isang haplos, isang musika. Hindi siya sumagot, wala siyang masabi. Dahan-dahan. Na parang gumagalaw sa ilalim ng tubig, dahan-dahang inalis ni Marco ang kanyang seatbelt. Hindi niya inalis ang kanyang nga mata mula sa kanya.
Pagkatapos, marahan siyang umusok palapit sa kanya. Ang bawat sentimetro ngang pagitan nila na nawawala ay napapabilis sa tibok ngang puso ni Isabela. Ang hangin sa kotse ay biglang kumapal at uminit. Naririnig niya ang pagampas ng dugo sa kanyang nga tainga. Ang buong universo ay lumiit sa espasyo sa pagitan nilang dalawa. Hindi siya umatras. Hindi siya gumalaw. Ito na iyon. Ang sandaling ang pagpapasya. Ang kanyang isip ay sumisigaw ng huwag. Ngunit ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa, ay bumubulong ng o. Habang papalapit ang mukha ni Marco, ipinikit niya ang kanyang nga mata. Isang paksuko. Isang paanyaya. Ang unang pagdamping ng kanilang malabi ay malambot. Isang marahan, na alangang pagtatanong. Naramdaman niya ang init, ang lambot ng labi ni Marco. Ngunit ang paalinlangang iyon ay tumagal lamang ng isang segundo. Pagkatapos, natila isang dam na sumabo, ang lahat ng panyanasa na kanilang pinigilan sa loob ng maraming linggo ay biglang bumuhos. Ang halik ay naging mas malalim, mas mapilit, gutom. Inilagay ni Marco ang isang kamay sa kanyang bato, ang kanyang daliri ay isiniksik sa kanyang buhok, hinihila siya palapit, na tila gusto nitong siguraduhin na siya ay toto, na hindi siya isang panaginip. Ang isa naman niyang kamay ay humawa sa kanyang pisngi, ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa kanyang balat. Ang halik ay naging isang desperadong paghahanap, isang pag-angkin. Ang matamis na lasa ng lipstick ni Isabela ay humalo, sa lasa ni Marco isang lasa ng kape at mint at isang bagay na panlalaki na hindi niya mapangalanan. Naramdaman niya ang bahagyang gaspang ng kanyang balbas na hindi pa tumutubo, isang kaaya-ayang pakiskis sa kanyang makinis na balat. Sa simula, ang kamay ni Isabela ay nanatiling nakababa, naninigas sa kanyang kandungan. Ngunit habang tumatagal ang halik, na tila binubura nito ang lahat ng kanyang pag-alinlangan, ang kanyang kamay ay unti-unting umangat. Una, sa kanyang dibdib, kung saan naramdaman niya ang malakas na patibok ngang puso nito na kasabay ngang sa kanya. Pagkatapos, umayat ito sa kanyang balikat, kumapit siya ron, hinihila rin siya palapit. Hindi na ito isang halik na tinatanggap lamang niya, isa na itong halik na ibinibigay din niya. Ang bawat paggalaw ng kanilang nga labi, ang bawat paghahanap ng kanilang nga dila, ay isang pag-usap na walang salita. Sinasabi nito ang lahat ng kanilang kalungkutan, lahat ng kanilang pangungulila, lahat ng bawal na pananasang kanilang itinago. Para kay Isabela, ito ay higit pa sa isang pisikal na kilos. Ito ay isang pagpapalaya. Ang bawat haplos, bawat halik, ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay buhay. Hindi isang CEO, hindi isang asawa, kundi isang babae na ninanasa at nagahangad. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay naroon, isang mali na tinik sa likod ng kanyang isipan, ngunit ang tinik na iyon ay nalunod sa ingay ng kanyang naalap na dugo. Nang sa wakas ay humiwalay sila sa isa't isa para huminga, pareho silang nahahabol ng hininga. Idinikit nila ang kanilang mano sa isa't isa, ang hangin ay mabigat sa kanilang pinagsaluhang hininga. Nakapikit pa rin si Isabela, sinusubukang ikulong ang sandali, ang pakiramdam, ang lasa. Isabela, bulong muli ni Marco, na parang hindi makapaniwala. Idinilat niya ang kanyang nga mata at nakita ang sarili sa malapitang refleksyon ng kanyang nga mata. Nakita niya ang paknanasa, ang pakkalito, ang paksamba. Anong ginagawa natin? Bulong niya pabalik. Isang tanong na hindi naman talaga nangangailangan ng sagot. Hindi ko alam, sagot ni Marco, at muli siyang hinalikan. Sa pagkakataong ito, mas maili, mas malambing, ngunit puno pa rin ng parehong intensidad. Alam ni Isabela na kailangan na niyang umalis. Ang bawat segundo mananatili, siya sa kotse na iyon ay isang hakbang palayo sa kanyang dating buhay. Dahan-dahan siyang lumayo, at sa pagkakataong ito, binuksan na niya ang pinto. Mag-ingat ka, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay pause. Hindi sumagot si Isabela. Bumaba siya ng kotse at isinara ang pinto. Hindi siya lumingon habang naglalakad siya papasok sa gate. Ang kanyang mabinti ay nanginginig. Ang kanyang ngalabi ay tila may sariling puso, na mamaga at mainit. Papasok niya sa malamig na foyang kanyang bahay, nakita niya si Ricardo na pababangang hagdan, bihis na bihis. Oh, there you are. Akala ko na-stuck ka sa ulan, sabi nito, walang kamalay-malay. May dinner meeting ako. Don't wait up for me. Hinalikan siya nito sa piski isang halik na malamig, sanay, at walang anumang pananasa. Tumango lang si Isabela.
Pinanut niyang umalis ang kanyang asawa. Nang marinig na niya ang paksara ng pinto, napasandal siya sa pada at hinawakan ang kanyang malabi. Ang kaibahan ng dalawang halik, ang isa ay malamig at nakasanayan, ang isa ay nakaalap at bawal, ay isang sampal sa kanyang kaluluwa. Umakyat siya sa kanilang banyo at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay pamilya, ngunit mayroon nang nakbago. Ang kanyang mamata ay mas madilim, ang kanyang malabi ay mas mapula. Siya ay si Isabella de la Vega, ngunit siya rin ay si Isabella, ang babaeng hinalikan sa isang kotse sa gitna ng umulan na gabi. Ang linya ay tuluyan ng natawid. Walang pagbabalik. Ang punto ng walang paurong ay hindi na isang lugar sa hinaharap. Ito na iyon. Ngayon na. At sa kaibuturan ng kanyang puso, sa gitna ng takot at pagkakasala, may isang damdamin na nangingibabaw. Hindi niya ito pinagsisisihan. Ang maaraw pagkatapos ang halik na iyon ay isang laknat. Ang telepono ni Isabella ay naging isang bintana sa isang sikretong mundo, isang portal patungo kay Marco. Ang bawat tunog ng text message ay nagpapadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Ang kanilang mga mensahe ay nagsimula bilang maingat na kumusta ang araw mo? At unti-unting naging mga bulong ng pagnanasa sa gitna ng gabi. Mga salitang hindi nila kayang sabihin ng harapan ay malaya nilang tinatype sa dilim, na lumilihang isang unayan na mas matindi pa dahil ito'y bawal. Alam nilang pareho kung saan ito patungo. Ang tanong na lamang ay kailan. Ang desisyon ay ginawa sa isang tawa sa telepono. Ang boses ni Marco ay mababa at nang akit. Gusto kitang makita, Isabella. Hindi sa gym, tayo lang. Ang puso ni Isabella ay tumibo ng napakabilis na tila sasabo. Saan? Tanong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Mapapadala ako address. Bukas. Alas 7 ang gabi. Ang pagsang-ayon niya ay isang mahinang siga, ngunit sa loop niya, ito ay isang sigaw ng pagsuko at pananabik. Kinabukasan, tumayo siya sa harap ng kanyang asawa, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagiging profesional. Ricardo, may dinamiting ako bukas kasama ang mga bagong investor mula sa Singapore. It might be a late night. Ito ang unang malaking kasinungalingan. At sa kanyang pagkagulat, naramdaman niya ang isang kakawang kilik kasabay ng pagkakasala. Ang hotel ay isang boutique establishment sa isang tahimik na kalye sa Makati, malayo sa mga lugar na madalas puntahan ni Isabella. Ito ay elegante, pribado, at higit sa lahat, anonymous. Habang paakyat siya sa elevator, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa makintap na pinto. Nakasuot siyang isang simpleng itim na shift dress, ngunit sa ilalim nito, suot niya ang isang set ng itim na latsa na lingerie na binili niya nung isang linggo, sa isang biglaang kapritso. Ang pagbili noon ay tila isang hula sa kung ano ang mangyayari. Ang bawat patibok ng kanyang puso ay isang paamin sa kanyang kasalanan at isang pagdiriwang sa kanyang kalayaan. Pagbukas niya ng pinto ng silid, nakita niya si Marco na nakatayo malapit sa bintana, nakatanaw sa mga kumikinang na ilaw ng siyudad. Lumingon ito nang marinig siya, at sa isang saglit, ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Ang awkwardness ay naroon, mabigat at halos nahahawakan. Hindi na sila nasa init ng sandali sa loob ng isang kotse. Ito ay isang pinaplanuhan, sinadyang pagkikita. Isang transaksyon ng pagnanasa. Sabi ni Isabella, ang kanyang boses ay nanginginig. Sagot ni Marco. Ngumiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso, masidi. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya, at sa bawat hakbang niya, pakiramdam ni Isabella ay lumiliit ang silid. Nang nasa harapan na niya si Marco, itinaas nito ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Totoo ka pala, bulong niya. Akala ko panaginip lang kita. Ang haplos na iyon ang bumasa sa tensyon. Ipinikit ni Isabella ang kanyang mga mata at isinandal ang kanyang mukha sa palat nito. Ang lahat ng kanyang takot ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding pangangailangan. Nang muli siyang dumilat, ang kanyang mata ay puno na ng isang mensaheng malinaw pa sa sikat na araw. Ang sumunod na sandali ay isang mabagal at sinadyang sayaw ng pahuhubad hindi lang ng damit, kundi ng mapakataw. Dahan-dahang ibinaba ni Marco ang zipper sa likod ng kanyang bestida. Naramdaman ni Isabella ang pagdampi ng malamig na metal sa kanyang mainit na balat, na sinundan ng marahang pahalik ni Marco sa kanyang bato. Isang pangingini ang gumapang sa kanyang buong katawan.
Habang marahang bumaba sa ang tela sa sahig, hinubat din niya ang kanyang maskara bilang si Mrs. de la Vega, ang reyna ng korporasyon. Ang natira na lamang ay si Isabela, isang babaeng uhaw sa pagmamahal. Nakatayo siya ngayon sa harap ni Marco, suot lamang ang itim na lasa na lingerie. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito mula sa malambing na paksuyo, ito ay naging isang apoy ngang purong paknanasa. Ang tingin nito ay tila isang pisikal na haplos na gumuhit sa bawat kurba ng kanyang katawan. Tiningnan nito ang kanyang madibdib na bahagyang natatakpan ng manipis na tela, ang kanyang makitit na baywang, ang kanyang bilugang balakang. Hindi siya nakaramdam ng hiya. Sa halip, nakaramdam siya ang kapangyarihan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang siya ay maganda at kanais-nais. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay at dinala siya papalapit sa kama. Ang bawat kilos ay mabagal, na tila gusto nilang namnamin ang bawat segundo ng bawal na sandaling ito. Sinimulan nitong halikan ang kanyang lig, pababa sa kanyang balagat, ang nga labi nito ay mainit at marahan. Ang nga daliri nito ay nasimulang maklakbay sa kanyang balat, na naiwan ng isang tray ng naalap na kuryente. Marco. Bulong niya. Isang huling. Mahinang pagsubok na kumapit sa katinuan. Huwag. Baka may. Hindi niya matapos ang sasabihin. Ano ang kinatatakutan niya? Na may makakakita? Na may makakaalam? Inilagay ni Marco ang kanyang daliri sa kanyang mugalabi para patahimikin siya. Shh! Bulong niya pabalik, ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang tainga. Tayo lang dito, mahal. Ang salitang iyon mahal ay ang huling tula na kailangan niya. Ito ang salitang hindi na niya naririnig mula sa kanyang asawa. Ang salitang nagbibigay kahulugan sa lahat na ito, na ginagawa itong higit pa sa pisikal na paknanasa. Sumuko siya. Ang kanilang pagtatali ay hindi isang marahas na paksalakay, kundi isang dahan-dahang paktuklas. Ipinakita sa kanya ni Marco ang mabahaging kanyang katawan na matagal na niyang kinalimutan. Ginigising niya ang mapandama na matagal nang natutulog. Ang bawat halik, bawat haplos, ay isang pag-usap. At si Isabela, sa unang pagkakataon, ay hindi natakot na sumagot. Ang mga tunok na kumawala mula sa kanyang lalamunan ay mga tunok na hindi na niya naririnig mula sa sarili sa loob ng isang dekada. Mga ungol ng kaligayahan, mga singhap ng sorpresang kasiyahan, mga bulong ng pangalan ni Marco na paulit-ulit na parang isang mantra. Ang dating pinipigilan at kontroladong babay ay naglaho, at ang lumabas ay isang nilalang na puno ng paknanasa, hindi natatakot na ipakita ang kanyang nga pangangailangan, ang kanyang nga hangarin. Isabela, ang ganda mo, sabi ni Marco sa gitna ng kanilang paisa, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Ah, Marco, sayo ako. Gawin mo ang gusto mo. Sagot niya. Ang mga salita ay halos hindi nabuo, nalulunot sa alon ng kasiyahang bumabalot sa kanya. Ang ruro ay isang pagsabok ng lahat ng pinigilang emosyon. Isang pagpapalaya hindi lang ng pisikal na tensyon, kundi pati na rin ng lahat ng kanyang kalungkutan, ng kanyang paisa. Sa sandaling iyon, sa loob ng gabisik ni Marco, naramdaman niyang siya ay buo. Pagkatapos, katahimikan. Tanging ang tunog lamang ng kanilang nga pahinga na unti-unting kumakalma ang maririnig. Nakahiga sila sa nagulong nga kumot, ang kanilang nga katawan ay makayakap pa rin. Ang amoy ng kanilang paisa ay nakabalot sa silid. Tinitigan ni Isabela ang kisame, ang kanyang isip ay isang blankong papel. Naramdaman niya ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Marahan siyang hinalikan ni Marco Sano. Ayos ka lang? Tanong nito. Tumango si Isabela, ngunit ang isang luha ay biglang pumata mula sa gilid ng kanyang mata, hindi ito luha ng kalungkutan o pagkakasala. Ito ay luha ng kasanam. Luha ng pagkatapos sa isang bagay na akala niya ay tuluyan ng nawala. Ngunit habang nakahiga sila ron, sa perpektong bulangang kanilang sikreto, alam ni Isabela na ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Ang pinto ng silid na iyon ay isang hangganan. Sa loob, sila ay si Isabela at Marco, mga maknanasa. Ngunit sa labas, ang mundo ay naghihintay. Ang kanyang asawa, ang kanyang kumpanya, ang kanyang buhay, at ang kasalanan na kanilang nilikha sa gabing iyon ay isang anino na susunod sa kanya magpakailanman. Ang unang pagtatakbo ng kanilang nga katawan ay tapos na, ngunit ang totoong komplikasyon ay nagsisimula pa lamang.
Ang pauwi sa kanyang mansyon pagkatapos ang gabing iyon ay parang papasok sa isang museo ng dati niyang buhay. Ang bawat bagay, ang mga mamahaling painting sa dingding, ang mga antigong kasangkapan, ang malawak at makintap na sahi ay pamilyar ngunit biglang naging banyaga. Papasok niya sa kanilang silid, nakita niya si Ricardo na mahimbing na natutulog sa kanilang malawak na kama. Ang mahinang hilik nito ay isang tuno na dati na papakalma sa kanya, isang senyales ng katatagan at normalidad. Ngunit sa gabing iyon, ang tuno na iyon ay isang akusasyon. Dahan-dahan siyang nahubat sa dilim, na tila natatakot na ang anino niya ay makwento ang kanyang kasalanan. Habang nahihiga siya sa kanyang panik ng kama, maingat na hindi dumikit sa kanyang asawa, ang amoy ni Marco isang pinahalong pawis, paknanasa, at ang sabon mula sa hotel ay tila nakakapit pa rin sa kanyang balat. Isang bawal na pabango na hindi kayang hugasan ng tubig. Ang pagkakasala ay isang malamig na kumot na bumalot sa kanya, ngunit sa ilalim nito, ang alaala ng init ng katawan ni Marco ay isang apoy na patuloy na nagalab. Hindi siya nakatulog. Ginugol niya ang buong gabi sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundo ng pagsisisi at ang mundo ng isang matamis, nakakaadik na alaala. Nagsimula ang kanyang dalawang buhay. Sa umaga, siya pa rin si Isabela de la Vega, ang babaeng bakal ng real estate. Ang kanyang boses sa boardroom ay kasing tigas pa rin ng dati, ang kanyang nga desisyon ay kasing talas pa rin. Ngunit mayroon nang nagbago. May isang bagong kislap sa kanyang mga mata, isang bahagyang pamumula sa kanyang mga piski na hindi kayang ipaliwanag ng anumang mamahaling blusher. "You look radiant, Isabela," sabi sa kanya ngang isang kasamahan. "That new fitness regimen is really working." Ngumiti lamang si Isabela, isang sikretong ngiti na puno ng kabalintunaan. Oo, ang kanyang fitness regimen ay talagang gumagana, ngunit hindi sa paraang iniisip nila. Sa bahay, ang pagbabago ay mas kapansin-napansin. Naging mas malayo siya kay Ricardo. Ang kanilang mapausap, na dati bihirang-bihira na, ay halos tuluyan nang naglaho. Umupo sila sa hapag-kainan sa makabilang dulo ng isang mahabang lamesa, na parang dalawang hari at rin ng makaibang kaharian. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas malawak pa kaysa sa karagatan. Mas madalas na siyang nawawala sa sariling pag-isip. Isang maliit na ngiti ang biglang sumusulpok sa kanyang nga labi habang naalala ang isang text message mula kay Marco. "Is everything alright, Bella?" Tanong ni Ricardo isang gabi, na tila sa wakas ay napansin ang kanyang pakalayo. Of course, mabilis niyang sagot, ang kanyang puso ay biglang kumabog, "Just tired." Maraming iniisip sa trabaho. Isang kasinungalingan na madali niyang nasabi, na may tamang sukat ng pagod sa kanyang boses. Ang kanyang telepono ay naging isang extension ng kanyang kamay, isang sagradong bagay na hindi maaring hawakan ng iba. Ito ang kanyang connection kay Marco, ang kanilang munting mundo. Sa umaga, bubunga sa kanya ang isang "Good morning, mahal." Sa tanghali, isang "Kumain ka na ba?" Sa gabi, bago matulog, isang "Sana katabi kita ngayon." Ang simpleng mensaheng ito ang nagiging panggatong niya sa buong araw. Ngunit ang telepono rin ay isang mapanganib na bagay. Isang beses, habang nasa kalagitnaan sila ng hapunan ni Ricardo, bigla itong na-vibrate sa ibabaw ng mesa, ang pangalan sa screen. Coach M. Isang pangalang ligtas, ngunit para kay Isabela, ito ay kasing lakas ng isang alarma. Mabilis niyang kinuha ang telepono. "It's my trainer. Just reminding me of my schedule tomorrow," sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Tumango lang si Ricardo at nagpatuloy sa pagkain. Hindi alam ni Isabela kung naniwala ba ito o wala lang itong pakialam. Alinman sa dalawa, parehong masakit. Ang makasinungalingan ay naging pangalawang balat na niya. Ang late meeting ay naging isang hapunan sa isang maliit, hindi kilalang restaurant sa Quezon City, kung saan maari silang maghawak kamay sa ilalim ng mesa. Ang overnight business planning session sa Tagaytay ay naging isang gabi ang paknanasa sa isang rented condo unit na may tanawin ang Taal Volcano. Ang bawat kasinungalingan ay nakdarada sa bigat ng kanyang pagkakasala, ngunit ang bawat pakikita nila ni Marco ay napapagaan nito. Ito ay isang nakalilitong equation ng emosyon. Ang kanilang relasyon ay hindi lamang tungkol sa kama. Iyon ang sinasabi ni Isabela sa sarili para bigyang kawiran ang kanyang ginagawa. Ipinakilala siya ni Marco sa kanyang mundo. Dinala siya nito sa isang maliit na sinihan na nakpapalabas ng malumang pelikulang Pilipino, kung saan kumain sila ng popcorn at naktawanan sa dilim.
Ipinagluto siya nito nga adobo sa kanyang maliit na apartment at habang kumakain sila sa sahi, nakwento ito tungkol sa kanyang pamilya sa probinsya. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Isabela de la Vega. Siya lang si Isabela, isang babaeng umibig. At si Marco, hindi lang siya isang magandang katawan. Siya ay isang lalaking may kaluluwa. Isang lalaking nagparamdam sa kanya na siya ay nakikita at naririnig. Isang Sabado, dumalo si Isabela sa isang charity ball kasama si Richardo. Nakasuot siya ngang isang mamahaling gown, alahas na kumikinang, at isang ngiting pinraktis niya ng paulit-ulit. Ang lahat ay perpekto. Ngunit habang nakaupo siya sa kanilang mesa, napapaligiran ng mga mayayamang tao na nag-usap tungkol sa pera at kapangyarihan. Ang tanging naisip niya ay ang nangyari nung nakaraang gabi. Siya at si Marco, nakahiga sa kama nito, pagkatapos ng kanilang pag-isa, nagbabahaginan ng isang supot ng chicharon habang nanonood ng isang lumang comedy show sa telebisyon. Ang simpleng sandaling iyon, na puno ng tawa at init, ay mas toto at mas mahalaga kaysa sa lahat ng karangyaan sa kanyang paligid ngayon. "You seem a million miles away," sabi ni Ricardo, na pumutol sa kanyang pag-isip. "Sorry. I was just thinking about a project." Muli niyang pagsisinunggaling. Habang napapatuloy ang gabi, naramdaman niya ang isang malinaw na paghahati sa kanyang pagkatao. Mayroong Isabela na nakaupo sa tabing ang kanyang asawa, na tumatawa sa mga birong ay isang senador, na nakpapanggap na bahagi ng mundong iyon. At mayroon ding Isabela na ang puso at isip ay nasa isang maliit na apartment, kasama ang isang lalaking naturo sa kanya kung paano muling tumawa ng toto. Pag-uwi nila, habang hinuhubad niya ang kanyang nga alahas sa harap ng salamin, tinitigan niya ang babaeng nasa kanyang refleksyon. "Sino ka?" tanong niya sa sarili. Ang babaeng ito ba ay isang mapanlinlang na asawa? O siya ba ay isang babaeng sa wakas ay natakpuan ang kanyang kaligayahan, kahit nasa bawal na paraan? Ang dalawang buhay na kanyang pinagsasabay ay unti-unting nagiging isang mabigat na pasanin. Ngunit ito rin ay isang adiksyon. Si Marco ang kanyang droga. Ang nga sandali nila ang kanyang paktakas. At sa ngayon, handa siyang bayaran ang anumang halaga, sungin ang anumang panganib, para lamang maranasan muli ang pakiramdam na maging buhay. Hindi pa niya iniisip ang kabayaran. Sa ngayon, sapat nang namnamin ang tamis ng kasalanan. Ang anonymous na silid ng hotel ay may sariling alindog, ang kili ng pagiging bawal, ang kaligtasan ng pagiging walang pangalan. Ngunit ang papunta sa apartment ni Marco sa unang pagkataon ay isang ibang antas ng pagtawid sa linya. Ito ay pakpasok sa kanyang totoong mundo, isang mundo na walang kinalaman sa karangyaan at pagkukunwari na kanyang ginagalawan. Ang kanyang apartment ay maliit, simple, ngunit malinis at puno ang pagkatao. Ang isang pader ay puno ang nga libro tungkol sa anatomy at sport science. Sa isang maliit na mesa sa sulo, may malitrato niya kasama ang isang matandang babae na may kaparehong ngiti ang kanyang ina. May isang halaman sa tabi ng bintana na halatang inaalagaan. Hindi ito isang lungga ang isang binata, kundi isang tahanan. At sa pagpasok ni Isabela ron, naramdaman niya ang isang kakawang pakiramdam na tila siya ay umuwi. Sa gabing iyon, walang pagmamadali. Walang awkward na katahimikan. Ang init ng sandali sa kotse at ang pagsabot ng pagnanasa sa hotel ay nabigay daan sa isang komportableng paglalapitan. Ipinagluto siya ni Marco ng hapunan, isang simpleng sinigang na hipon, ngunit para kay Isabela, nasanay sa mga pagkaing may mga pangalang hindi niya mabekas sa mga mamahaling restauran, ito ang pinakamasarap na pagkain na tikman niya sa loob ng maraming taon. Kumain sila sa kanyang maliit na lamesa sa kusina, ang kanilang masiko ay halos makadikit. Nakwentuhan sila tungkol sa masimpleng bagay. Ang paborito nilang pelikula, ang malugar na gusto nilang puntahan, ang manakakatawang karanasan noong kanilang kabataan. Siya ay tumatawa, isang tunay, malakas na tawa na hindi na niya naririnig mula sa sarili. Sa masandaling iyon, ang bigat ng kanyang dalawang buhay ay tila naglaho. Pagkatapos ang hapunan, habang nahuhugas sila ng mga plato, marahan siyang niyakap ni Marco mula sa likuran. Isinandal niya ang kanyang baba sa balikat ni Isabela, at ang kanyang kamay ay naglakbay mula sa baywang nito pataas, hanggang sa marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. "Namis kita," bulong niya sa kanyang tainga. Isinandal ni Isabela ang kanyang ulo sa dibdib nito at ipinikit ang kanyang mata. "Ako rin," sagot niya. Ang papunta nila sa kwarto ay hindi isang marahas na pagila,
kundi isang malambing na paakay. Ang kwarto ni Marco ay kasing simple ng ibang bahagi ng kanyang apartment. Isang kama, isang aparador, at isang maliit na nightlamp na nagbibigay ng isang mainit at kulay kahel na liwanag. Dito, sa ilalim ng malambot na liwanag na iyon, ang kanilang pangalawang pag-isa ay nagsimula. Ito ay ibang-iba sa una. Ang una ay isang bagyo, isang pagsabog. Ito ay isang dahan-dahang pag-apaw ng ilog, isang malalim at mainit na agos. Hinubat ni Marco ang kanyang damit, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat pagtanggal ng tela ay sinasabayan ng isang halik, isang haplos. At si Isabela, na dati medyo nag-alangan, ay naging isang aktibong kalahok. Hinubat din niya ang damit ni Marco, ang kanyang daliri ay naglakbay sa bawat matitigas na kalamnan ng dibdib at tiyan nito. Pinag-aralan niya ang katawan nito sa ilalim na dim na ilaw, ang malalapat na balikat na tila kayang pasanin ang lahat ng kanyang problema. Ang matitipunong braso na yumayakap sa kanya ng mahigpit, ang 6 na pandesal sa tiyan nito na naging isang pamilya na tanawin sa gym, ngunit ngayon ay may bago at mas intimang kahulugan. "You're staring," sabi ni Marco, na may isang mapaglarong ngiti. "I'm admiring," sagot ni Isabela, at yumuko siya para halikan ang bawat isang pandesal, na nadulot ng isang malalim na ungol mula kay Marco. Sa gabing iyon, si Isabela ang napakita ang kanyang nga gusto. Ang kanyang nga kamay ay naging mas matapang, ang kanyang nga halik ay mas mapanuklas. Ang matao ng pinigilang pagnanasa ay natakpuan ang kanilang kalayaan sa loob 4 na sulok ng silit na iyon. Hindi na siya nahihiyang ipakita ang kanyang makailangan, ang kanyang pinakamatinding hangarin. At si Marco, malugot niyang tinanggap ang lahat ng iyon, sinasabayan ang kanyang intensidad ng isang lakas at lambing na nagpaparamdam sa kanya na siya ay ligtas, na siya ay sinasamba. Ang kanilang magkatawan ay gumalaw sa isang ritmo na pamilya na tila sila ay matagal ng makasintahan. Ang kanilang makapahinga ay naksama, ang kanilang makapawis ay nahalo. Ang salitang kanilang binibitawan ay hindi na lamang nga ungol nga siyahan, kundi nga deklarasyon. "Isabela, ang init mo, parang impyerno." Ungol ni Marco habang ang kanyang katawan ay naniningas sa ilalim ng haplos ni Isabela. Ang init na kanyang tinutukoy ay hindi lamang pisikal, kundi ang init ng damdaming matagal nang nakakulong sa loob ng babae. "Ah, Marco, sa iyo ako ngayong gabi. Sa iyo lang ako," sagot ni Isabela. Ang bawat salita ay isang pasuko. Ito ang katotohanan sa sandaling iyon. Sa loob ng apartment na ito, wala si Ricardo, walang kumpanya, walang kasinungalingan. Tanging siya at si Marco. Tanging ang kanilang naalap na mundo. Nang marating nila ang ruro, ito ay makasabay, isang tahimik na pagsabog na naiwan sa kanilang parehong walang hininga at payapa. Nakahiga sila sa katahimikan, ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanilang puso. Ngunit hindi ito ang katapusan. Sa katunayan, dito simula ang mas mapanganib na bahagi. Ang pausap pagkatapos. Hinila siya ni Marco palapit, hanggang sa ang kanyang ulo ay nakasupsop sa dibdib nito, hinaplos nito ang kanyang buhok. "Anong iniisip mo?" tanong nito. "Nasa na? Pwede tayong manatili na lang ditong ganito," sagot niya. Ang kanyang boses ay ma-flat ng dibdib nito. Hinalikan siya ni Marco sa tuktok ng kanyang ulo. Sana nga. Nagkwentuhan sila hanggang madaling araw. Mga kwentong hindi pa nila naibabahagi sa isa-isa. Mga takot, mga pangarap na mas malalim. Naramdaman ni Isabela ang isang antas ng intimacy na hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang asawa. Ang koneksyon nila ay hindi na lamang sa isip o sa katawan. Tumatagos na ito sa kaluluwa. At iyon ang nakakatakot. Ang sex ay isang bagay na maaari mong ituring na isang pagkakamali, isang kahinaan. Ngunit ang pag-ibig ay isang desisyon, isang pagtataksil sa isang mas malalim na antas. At sa gabing iyon, habang nakahiga sa mga bisik ni Marco sa kanyang simpleng apartment, alam ni Isabela na siya ay hindi na lamang nakikipagtalik sa ibang lalaki. Siya ay umibig na. Ang paalis sa apartment ni Marco bago sumikat ang araw ay ang pinakamahirap na bagay na kanyang ginawa. Ang bawat hakbang palayo ay isang pagbali sa kanyang puso. Pagpasok niya sa kanyang malami at tahimik na mansyon, ang kaibahan ng dalawang mundo ay isang malakas na sampal. Ang init at buhay sa apartment ni Marco laban sa malami at walang buhay na karangyaan ng kanyang tahanan, ang paibig na kanyang naramdaman laban sa obligasyon na kanyang inuwian.
Naligo siya, pilit na hinuhugasan ang amoy ni Marco sa kanyang katawan, ngunit alam niyang ang alaala ng gabing iyon ay isang mansa sa kanyang kaluluwa na hindi na kailanman mabubura. Lalo siyang lumulubo sa kumunoy. At ang pinakamasalap sa lahat, wala siyang pagnanais na umahon. Gusto niyang malunod. Ang lumipas na mga buwan ay ang tinatawa nilang golden hour ng kanilang relasyon. Ang unang kaba at takot ay napalitan ng isang komportableng rutina. Ang kanilang mapakikita ay naging isang mahalagang bahagi ng buhay ni Isabela, isang balon kung saan siya kumukuha ng lakas para harapin ang kanyang tigang na realidad. Sa sobrang pagiging comfortable, nagsimula silang maging kampante. Ang matinding pag-ingat ay unti-unting lumuwag, napalitan ng isang mapanganib na katapangan. Nagsimula silang kumain sa mga restauran na medyo mas kilala, maglakad sa mga parke sa dapit hapon, na tila sila ay isang ordinaryong makasintahan. Ang kanilang sikretong mundo ay napakaganda at napakatotukong kaya nagsimula silang maniwala na ito ay hindi kayang pasukin ng sinuman. Ngunit ang mas sikreto, tulad ng maanino, ay may paraan upang mahabon ang liwanag. Ang liwanag na iyon ay dumating sa anyo ng headlight ng isang puting SUV isang Huwebes ng gabi. Pinili nila ang isang restaurant sa Poblacion, Makati. Ang lugar ay uso at buhay na buhay, puno ng kabataan at mga expat isang mundong malayo sa high society circle ni Isabela. Naisip niya, ligtas sila rito. Nakaupo sila sa isang mesa sa may bintana, naghahati sa isang boteng red wine. Nagtatawanan sila, ang kanilang mabalikat ay halos makadikit. Sa ilalim ng mesa, ang kanilang nga daliri ay makakakabit. Sa masandaling iyon, si Isabela ay nakaramdam ng isang kaligayahan na simple at dalisay. Pinanot niya si Marco habang nakukwento ito tungkol sa isang nakakatawang kliyente sa gym, at ang pagmamahal na kanyang naramdaman ay napakatindi na halos sumabo ang kanyang dibdib. Para sa kanya, ang lalaking ito ay hindi na lamang isang mangingibi. Siya ay kanyang pahinga. Tara na? Sabi ni Marco pagkatapos nilang magbayad. Ihahati na kita. Tumayo sila, sa isang kilos na naging natural na sa kanila. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay habang naglalakad sila palabas. Ang hangin sa labas ay mainit-init, at ang ingay mula sa makatabing bar ay isang masiglang musika sa kanilang paligid. Habang tumatawid sila sa kalsada papunta sa kung saan nakaparada ang kotse ni Marco, tumigil ang isang puting SUV para paraanin sila. Ang lahat ay nangyari sa loob ng 3 segundo, ngunit para kay Isabela, ang oras ay bumagal na tila isang sirang pelikula. Ang bintana sa passenger side ng SUV ay nakababa, at sa loob, nakaupo ang isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan, si Sofia. Si Sofia, ang asawa and business partner ni Ricardo, ang ninang ng kanyang inaanak, ang kasama niya sa lahat ng charity ball at art exhibit. Nakatitigan sila. Nakita ni Isabela ang bawat detalye. Ang pagkagulat sa mga mata ni Sofia. Ang pagbuka ng bibig nito na walang lumalabas na salita. Ang paggalangang mata nito mula sa mukha ni Isabela pababa sa kanilang makahawa na kamay, at pabalik muli. Ang ngiti sa mukha ni Sofia ay nagalo, napalitan ng isang ekspresyon ng pakalito at dahan-dahang pagkaunawa. Isang matinding lami, na parang yelo, ang biglang bumalo sa buong katawan ni Isabela. Automatiko, binawi niya ang kanyang kamay mula kay Marco na tila siya ay napaso. Ang kilos ay biglaan at marahas. Isabela? May problema ba? Tanong ni Marco, naguguluhan sa biglaang pagbabago ng kanyang kilos. Ngunit hindi siya makasagot. Ang kanyang mga mata ay nakakadana pa rin sa mga mata ni Sofia. Sa wakas, ang SUV ay dahan-dahang umanda, at nawala sa isang kanto. Ngunit ang imahe ni Sofia ang kanyang nanunuring mata ay nakatatak na sa isipan ni Isabela. Ang mahikang gabi ay biglang naglaho, na parang isang bulang pinutok. Ang masiglang ingay ng poblasyon ay naging isang nakabibinging dagundong. Ang init ng gabi ay naging isang malakit na pakiramdam. Sino yon? Tanong ni Marco habang naglalakad sila papunta sa kotse. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Isang kaibigan, sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay patak at walang emosyon. Ang biyahe pauwi ay balot ng isang mabigat na katahimikan. Ang dating komportableng espasyo sa loob ng kotse ni Marco ay naging isang kulungan. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ni Isabela ang eksenang iyon. Ang tingin ni Sofia. Ang kanilang makahawa na kamay. Ang katotohanang nahuli sila. Hindi nahuling kanyang asawa, ngunit marahil, mas malala pa. Nahuling isa sa kanila.
Isabela, magsalita ka, sabi ni Marco, na binasa ang katahimikan. Gaano kalapit na kaibigan? Masyadong malapit, sagot niya, hindi inaalis ang kanyang tingin sa bintana. Anong gagawin mo? Hindi ko alam, sagot niya, at sa unang pagkakataon, narinig ni Marco ang takot sa kanyang boses. Isang purong, hindi adulteradong takot. Pagdating sa kanyang bahay, hindi na sila nahalikan. Isang mabilis na maingat ka na lamang ang kanyang nasabi bago siya bumaba at nakmamadaling pumasok sa loob. Ang perpektong bulan na kanilang itinayo sa loob ng maraming buwan ay tuluyan ng pumuto. Ang realidad, sa anyo ng isang puting SUV, ay marahas na pumasok at sinira ang lahat. Kinabukasan, ang takot ni Isabela ay naging isang nangangalit na paranoia. Ang bawat tunog ng kanyang telepono ay nagpapadala ng takot sa kanyang dibdib. At pagkatapos, dumating ito. Isang text message mula kay Sofia. Hibela. Nakita kita sa poblasyon kagabi. Hindi ko alam na pumupunta ka pala sa area na yon. Sino yung kasama mong gwapo? Bagong kliyente. Ang bawat salita ay tila isang patalim. Ang smiley face ay isang pang-iinsulto. Alam ni Isabela na ito ay hindi isang simpleng tanong. Ito ay isang pagsubok. Isang bitak. Nagtagal siya ang isang oras sa paisip ang isasagot. Ang bawat draft ay tila mali. Sa huli, nag-reply siyang isang bagay na maikli at formal. Yes, it was a quick meeting with a potential fitness consultant for one of our new condo developments. Nothing special. Hope you're well. Pinindot niya ang send na may nanginginig na kamay. Ang kasinungalingan ay naging mas komplikado. Ang insidenteng ito ay nagbago sa kanya. Naging balisa siya at magagalitin. Madali siyang magulat. Ang kanyang telepono ay laging naka-silent at nakatago. Isang gabi, habang nagbabasa siya sa kama, napansin ni Ricardo ang kanyang pagiging irritable. Ayos ka lang ba, Bella? Tanong nito. Parang lagi kang kinakabahan nitong mga nakaraang araw. Pagod lang ako, mabilis niyang sagot. Tinitigan siya ni Ricardo, isang tingin na mas matagal kaysa sa dati. You seem very attached to that personal trainer of yours. Malaki na ang ipinagbago ng katawan mo, sabi nito, sa isang tonong hindi niya mabasa kung ito ba ay isang papuri o isang tanong. Magaling ba siya? Baka dapat kunin ko rin siya. Ang puso ni Isabela ay tila huminto sa paktibo. Ang isang inosenteng tanong ay naging isang interogasyon sa kanyang isipan. Nahahalata na ba niya? May sinabi na ba si Sofia? He's very professional, sabi niya, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. But I think his style is more suited for women. Ang dating kagalakan ng kanyang relasyon kay Marco ay nabahiran ng aso ng takot. Kinansela niya ang kanilang susunod na dalawang pagkikita, gamit ang trabaho bilang dahilan. Sa telepono, naramdaman niya ang sakit at pakalito sa boses ni Marco, ngunit hindi niya kayang ipaliwanag ang lalim ng panganib na kanilang kinakaharap. Ang kanilang sikretong hardin, na dati isang lugang kaligayahan, ay biglang nilamunan ng matinik ng katotohanan. Ang mataas na pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang perpektong buhay ay may lamat na, at natatakot siyang anumang oras, ito ay tuluyan ng guguho, ang laro ay nagbago. Hindi na ito isang simpleng kwento and pag-ibig. Isa na itong laban para sa kaligtasan. Ang takot ay isang lason na kapag pumasok sa daluyan ng dugo, unti-unti nitong sinisira ang lahat mula sa loob. Ang dating ginintuang relasyon nina Isabela at Marco ay nilamon ng lason na ito. Ang nga madalas na pakikita ay naging bihira. Ang nga mahahabang tawagan sa gabi ay napalitan ng nga maikli at kinakabahang text message. Kinansela ni Isabela ang dalawa sa kanilang nga nakatakdang pakikita, gamit ang nga dahilan na kahit sa sarili niyang pandinig ay tunahuwad. May biglang board meeting. Kailangan kong lumipat pa Cebu. Naramdaman ni Marco ang paglayo. Naramdaman niya ang pader na muling itinatayo ni Isabela sa pagitan nila, isang pader na mas mataas at mas matibay kaysa dati. Ang kanyang nga mensahe, na dati puno nga pag-aalala, ay nakaroon hanggang bahid ng pagkadismaya at kawalan nga tiyakan. Are you avoiding me, Isabela? Tanong niya sa isang text. Hindi sumagot si Isabela. Paano niya sasabihin na o? Iniwasan niya ito. Hindi dahil ayaw na niya, kundi dahil sa sobrang pag-ibig niya ay natatakot siyang isugal ang lahat. Ang bawat pagtunog ng kanyang telepono ay nakdudulot na ng kaba, hindi na kilit. Ang bawat anino sa gabi ay tila si Sofia.
Ang bawat matagal na paktitik ni Ricardo ay isang interogasyon. Ang kanilang sikretong paraiso ay naging isang kulungan ng paranoia. Pagkatapos ng halos 2 linggong paiwas, hindi na natiis ni Marco. Tumawa siya. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na natatanong, kundi nautos. Hindi sa text. Hindi sa tawag. Sa personal. Pumayak si Isabela, alam niyang hindi na niya ito matatakasan. Nakita sila sa lukmang kotse ni Marco, sa isang parking lot ng isang halos saradong mall. Ang lugar na dati naging saksi sa kanilang unang halik, sa simula ng kanilang pag-ibigan, ay ngayon magiging lokasyon ng kanilang pagtutuos. Ang hangin sa lukngang kotse ay mabigat, halos hindi ka makahinga. Wala ang dating init, ang pagnanasa. Tanging ang lamig ng hindi pagkakaunawaan ang namamagitan sa kanila. Anong nangyayari sa atin, Isabela? Sinimulan ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Nakatingin siya ng diretso sa kalsada, hindi kay Isabela. Natatakot ako, Marco, alos pabulong na sagot ni Isabela. Lahat tayo natatakot, biglang tumaas ang boses ni Marco. Akala mo ba hindi ako natatakot para sayo? Akala mo ba hindi ako natatakot na baka isang araw, mawala ka na lang na parang bula? Pero hindi ako tumatakbo. Tumingin siya kay Isabela, at sa kanyang nga mata, nakita niya ang sakit at pakalito. Pagkatapos ng gabing iyon, pagkatapos ng lahat, iwasan mo na lang ako na parang wala lang? Hindi ganon kadali, sabi ni Isabela, ang kanyang nga kamay ay mahigpit na makahawa sa kanyang kandungan. Nakita tayo, Marco, ng isang kaibigan ko, isang kaibigan na asawa ang business partner ng asawa ko. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nun? Isang salita lang niya, isang maling bulong, at guguho ang lahat ng itinayo ko. Ang itinayo mo? May paisa boses ni Marco. Ang iyong Ang iyong pangalan? Paano naman ang itinayo natin? Ang tanong na iyon ay isang sampal. Napatingin si Isabela sa labas ng bintana, sa mailaw ng siyudad na dati simbolo ng kanyang tagumpay ngunit ngayon ay tilam na rehas ng kanyang bilangguan. Marco, please try to understand. Hindi Isabela. Ikaw ang umunawa, sabi niya. Ang kanyang boses ay bumaba, punuin isang nakalulunod na kalungkutan. Mahal kita. At ang hirap-hirap na mahalin ka ng patago. Ang hirap na maging isang sikreto, isang appointment sa kalendaryo mo na pwede mong kanselahin anumang oras. Ang hirap na makita kang masaya sa tabi ko, tapos malalaman kung uwi ka sa ibang lalaki. Tumigil siya at huminga ng malalim. Kaya kailangan kong malaman. Para sa sarili ko. Para sa katinuan ko. Ano ba talaga tayo, Isabela? Ano ang hinaharap natin? Ito na. Ang tanong na matagal na niyang kinatatakutan. Ang tanong na wala siyang sagot. Ang katotohanan ay isang malupit na liwanag na tumama sa kanya. Ano nga ba sila? Isang magandang pagkakamali? Isang pansamantalang pagtakas? Mahal niya si Marco. Mahal na mahal. Ngunit ang pag-ibig ba ay sapat para talikuran ang isang buong buhay? Ang kanyang kumpanya, nadugot pawis niya. Ang kanyang pamana. Ang kanyang kasal, kahit na walang paibig, ay isang pundasyon ng kanyang pagkatao sa lipunan. Ang kanyang katahimikan ay isang sagot na mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Nakita ni Marco ang pagbabago sa kanyang mukha, ang paalinlangan, ang takot na nangingibabaw sa paibig. Hindi mo masagot, di ba? Sabi ni Marco, at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. Kasi alam mo, tulad ko, na walang sagot, walang hinaharap, ako lang ang tangang umasa. Hindi totoo yan, sabi ni Isabela, at sa wakas ay tumulo ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Mahal kita, Marco, maniwala ka. Mahal kita, pero ang pag-ibig na ito, sinisira tayo. Sinasaktan kita. At winawasak ko ang sarili ko. Kaya anong solusyon mo? Ang tumakbo? Tumingin si Isabela ng diretso sa mga mata ni Marco, ang kanyang sariling gamata ay basang-basang luha. Ang solusyon ay ang huminto, sabi niya, ang bawat salita ay tila isang kutsilyo na sinasaksak niya sa sarili niyang puso. Kailangan nating itigil to, habang may natitira pa sa atin. Hindi ko na kaya. Ang pagsisinungaling, ang takot, ang pagtatago, pinapatay ako nito.
Ang ekspresyon sa mukha ni Marco ay nagbago mula sa sakit patungo sa isang malamig na pagtanggap. Ang paasa sa kanyang nga mata ay namatay, na parang isang kandilang biglang hinipan ng hangin. Tumango siya ng dahan-dahan, na parang sa wakas ay naintindihan na niya ang isang masakit na katotohanan na matagal na niyang itinatanggi. So, ito na yun, sabi niya. Ang kanyang boses ay patak. Kapag naging totoo na ang lahat, kapag may panganib na, babalik ka na sa iyong gintong hawla. Tumingin siya sa malayo. Dapat pala, alam ko na. Dapat pala, hindi na ako umasa. Marco, huwag mong sabihin yan. Bakit? Hindi ba totoo? Lumingon siyang muli sa kanya, at sa pagkakataong ito. Galit ang nakita ni Isabela sa kanyang nga mata. Ginamit mo ako. Isabela, ginamit mo ako para punan ang nakulang sa buhay mo. Para iparamdam sa iyo na buhay ka. At ngayong tapos ka ng maglaro, itatapon mo na lang ako. Hindi ako naglaro, sigaw ni Isabela. Totoo ang lahat ng namandaman ko. Kung totoo, bakit ka sumusuko? Ang tanong na iyon ang bumasa sa kanya. Dahil alam niya ang sagot. Sumusuko siya dahil duwa siya. Hindi na siya sumagot. Ang katahimikan na bumalot sa kanila ay ang tunog ng isang pusong nabasa. Dalawang pusong nabasa. Ihahati na kita, sabi ni Marco sa isang malamig na tono. Ang biyahe pabalik ay isang libing. Walang nagsasalita. Walang luhang pumapatak. Tanging ang bigat ng kanilang katapusan. Pagdating sa kanyang gate, hindi na siya naghintay, binuksan niya agad ang pinto. Salamat, sabi niya, hindi makatingin sa kanya. Maingat ka, Isabela, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay walang emosyon. Bumaba siya at hindi na lumingon. Naglakad siya papasok, at narinig niya ang mabilis na pagharurot ng kotse ni Marco palayo. Bawat hakbang papasok sa kanyang mansyon ay isang hakbang pabalik sa kanyang bilangguan. Naisalba niya ang kanyang buhay, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kayamanan. Ngunit sa proseso, pinatay niya ang kanyang kaluluwa, ang walang ingat na pagnanasa ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang mabigat na pasaningang katotohanan, tapos na ang lahat. At sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, alam niyang ang sakit ng pagkawala kay Marco ay isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Lumipas ang 6 na buwan. Sa ibabaw, ang lahat ay bumalik sa dati. Ang lamat sa pepektong pada ng buhay ni Isabela ay maingat na tinakpan, pinakinis, at pininturahan muli. Siya pa rin ang CEO na kinatatakutan at hinahanggaan. Ang kanyang kumpanya ay patuloy na lumalago. Siya at si Ricardo ay muling naging ang perpektong maasawa sa mga social event, ang kanilang ngiti ay kasingkinang ng gaalahas na suot niya. Walang sinuman ang nakakaalam sa bagyong dumaan sa kanyang puso. Naisalba niya ang kanyang buhay, ngunit sa anong halaga? Ang katotohanan. Ang pagbabalik sa dati ay isang kasinungalingan. Dahil walang bumalik. Ang dating katahimikan sa kanyang mansyon, na dati isimbolo ng kapayapaan, ay naging isang nakabibinging kawalan. Ang bawat sulok ng kanyang perpektong buhay ay tila sumisigaw sa pangalan ni Marco. Ang maikling panahon na naramdaman niyang siya ay buhay, na siya ay minamahal, ay nagsilbing isang malupit na paalala sa lahat ng wala siya ngayon. Ang kanyang buhay ay hindi na isang gintong hawla. Ito ay isang mausoleo, isang magandang libingan para sa kanyang damdamin. Hindi na siya bumalik sa Apex Fitness. Ibinenta niya ang kanyang lifetime membership sa isang kaibigan na may dahilan na masyadong malayo. Ngunit ang totoo, ang pag-isip pa lamang sa amoy ng lugar na iyon, sa tunog ng gabakal, ay nagdudulot ng isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Tinigilan na niya ang pag-inom ng red wine dahil naalala niya ang gabi sa poblacion. Kapag umulan ng malakas, hindi niya maiwasang isipin ang biyahe sa kotse kung saan ang isang hawak kamay ay nagbago sa lahat. Si Marco ay wala na sa kanyang buhay, ngunit ang multo nito ay nasa lahat ng dako. Minsan, habang nasa isang pulong, isang junior executive ang nagsalita, at ang tono ng boses nito ay may bahagyang pagkakahawig sa boses ni Marco. Biglang huminto sa pag-ikot ang mundo ni Isabela. Kinailangan niyang makunwaring umubo para itago ang biglaang paninikip ng kanyang dibdib. Siya ay naging isang bihag ng kanyang nga alaala, patuloy na pinaparusahan ng mamulto ng isang kaligayahang kanyang isinuko. Isang Martes ang hapon, habang pauwi mula sa opisina, naipit ang kanyang kotse sa matinding trapiko sa kahabaan ng Ayala Avenue. Wala sa sarili, tumingin siya sa labas ng bintana,
pinapanot ang mga taong naglalakad sa sidewalk. At pagkatapos, nakita niya siya. Si Marco. Nakatayo sa kabilang kalsada, naghihintay na tumawid. Hindi na niya suot ang kanyang uniforme sa gym. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at maong. May kasama siyang babae, isang babaeng simple, may mahabang buhok, at isang ngiting abot tainga. Nagtatawanan sila. Pagkatapos, sa isang kilos na napaka-natural at puno ng pagmamahal, marahang inayos ni Marco ang isang hiblengang buhok na tumatakip sa mukha ng babae. Tumigil sa pagtawa ang babae at tumingin kay Marco, ang kanyang nga mata ay puno ng pagsamba. Sila ay isang larawan ng ordinaryong kaligayahan. Isang busina mula sa likuran ang gumising kay Isabela mula sa kanyang pagkakatulog. Umuusad na pala ang trapiko. Habang dahan-dahang gumagalaw ang kanyang kotse, hindi niya maalis ang kanyang tingin sa kanila. Nakita niyang tumawid ang dalawa, makahawak kamay. Si Marco ay mukhang masaya. Totoong masaya. Isang kaligayahan na kalmado at panatag. Ang uri ng ligayahan na hindi niya kailanman naibigay at hindi kailanman may bibigay. Sa sandaling iyon, ang huling piraso ng pag-asa na lihim niyang itinatago sa kanyang puso isang hangal na pantasya na baka balang araw, sa ibang panahon, sa ibang pagkakataon ay tuluyan ng naduro. Nakausap na si Marco. Nakahanap na siya ng sarili niyang mundo, isang mundong totoo at hindi kailangang itago. At siya, si Isabela, ay naiwan, nakakulong sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, isang manonot sa kaligayahan ng lalaking minsan niyang tinawa na sa kanya. Pagdating niya sa bahay, ang mansyon ay mas malamig at mas tahimik kaysa dati. Wala si Ricardo, marahil ay nasa isa sa kanyang dinner meeting. Umakyat si Isabela sa kanilang banyo, isang silit na kasing laki ng buong apartment ni Marco, nagawa sa marmol at ginto. Huminto siya sa harap ng isang malaking salamin at tinitigan ang babaeng nakatingin sa kanya pabalik. Ang babae sa salamin ay mayaman. Ang babae sa salamin ay makapangyarihan. Ang buhok niya ay perpektong nakayos, ang kanyang damit ay nakakahalaga ng isang buwang sahod. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Mga bintanang nakasara sa isang bahay na walang nakatira. Mga mata ng isang taong nakuha ang lahat ng gusto niya sa mundo, ngunit nawala ang sarili sa proseso. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang labi, tulad ng ginawa niya noong unang gabi pagkatapos ng kanilang unang halik. Ngunit wala na ang init, wala na ang kilig. Ang natitira na lamang ay ang malamig na pakiramdam ng salamin at ang mapait na lasa ng panghihinayang. Naisalba niya ang kanyang kaharian. Ngunit habang buhay siyang mag-isang maghahari sa maguhungang niyang puso. Ito ba ang tamang desisyon? Sulit ba ang lahat? Ang sagot ay isang tanong na habang buhay niyang dadalhin, isang tanong na sasagot sa kanya sa bawat tahimik na gabi, sa bawat malungkot na pag-isa. Ang kwento ay hindi natatapos dito. Dahil para kay Isabela, ang parusa ay hindi ang pagkawalan ng paibig. Ang parusa ay ang mabuhay araw-araw na alam mong minsan mo itong nahawakan, at kusa mo itong binitawan.